Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and today po, andito po tayo sa ating isang kapanapanabik na episode. Dahil today po, maiimbita po natin na isa po sa I would say, isa sa pinaka-maiingay na boses sa social media sphere at pinakikinggan po ang bawat opinion niya pagdating po sa politika, especially mga trending topics at karamihan po na ating mga listeners today ay kilala na po siya. Pero before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, kita nyo po yung QR code later. So, doon po sa QR code, you can scan using your phone para po at least makita nyo po yung ating iba't ibang social media platform for you to follow us and also makita nyo po yung ating mga daily posting. Today po, pag-usapan po natin about sa demokrasya. Ang tiwala ang tao sa ating gobyerno pagdating po sa ating ah, eleksyon, especially ang Commissioner of Election or COMELEC. Um, Makikita po natin dito kung may katotohanan o may kasinungalingan doon sa mga naitalang aligasyon against sa chairman ng Commission of Election at sa organisasyon ng COMELEC kung sila ba'y patas o hindi sa ating mamamayan at sa mga kumakandida. Pero malinaw ang isang bagay na hindi dapat natin isantabi ang transparency at accountability sa issue na ito. Ang tanong nga lang dito at isa sa ating pag-uusapan dito is paano ba kikilos ang gobyerno at itong mga nagrereklamo dito sa issue ng COMELEC. So without further ado, para po at least magbigay ng linaw at opinyon po sa ating magiging topic natin today, please welcome po Banat Boy. Hello, hello. Humble ka lang, humble ka lang, yun ang totoo. Hindi. Sabi ko, ako ba yun? Ako ba yun? Humble ka lang. Pero, yeah, pero Banat Boy, before we Hmm. start, if you can introduce yourself to our listeners. Ayun, siyempre, si Banat Boy po, ayan. Ako po yung guest ngayon ng ating si Boss Billy. Patuloy niyo suportahan na kasi good discussion. I've seen his live stream niya tsaka yung mga content niya. Even before, matagal na kami magkakilala ni Boss Bill. In a very other road. Pero yun nga, I think it was 4 years ago. 4 years. Ayan. Kasama namin sila Vivian Velas. Ayan. Ma'am Mhm. Vivian, hello. Ako po siyempre si Banat Boy. May channel po ako na Banat Boy Mandirigma and Banat Boy Show. Then may Facebook din. Nagdi-discuss ako ng mga political topics, especially para yun nga kagaya ng sinabi ko kanina, na in a way na medyo comedic it's easier for the viewers na medyo mas ma-digest nila or ma-absorb nila yung mga political topic imbis na maging stressful. Maipahiwat ano ba, maiparating natin sa kanila na Parating. yun 'no, imbis na kasi pagod ka sa trabaho usually 'pag nanonood ka ng balita or ng news yung pahingang time mo, eh. So kung nagpapahinga ka ta's very toxic pinapanood mo, sa tingin ko 'wag na lang. And I think Pantanggal ng stress. I thi and I think it's also a different flavor. Yun na, I think that's the easiest way to explain it. Like a different flavor on how you take news. Hindi Yeah, lang you can dapat see yung it that parang way. 6 PM prime time, parang late night show. Pero Boss Banat Boy, I know this is way different sa napag-usapan natin later and also sa mga nakikinig po, sa mga listener, going po yung ating live podcast. If you have any further question kay Banat Boy, lagay nyo lang po sa comment section yan at tatry po nating itanong kay Banat Boy during our uh, discussion dito sa podcast natin. I think this is way specific sa issue ng corruption and accountability sa ating gobyerno sa Pilipinas, which is yung pag-usapan po natin yung Commission on Election. Okay. Yung kasi po ah, nagsumite si Attorney Marvin Aceron ng reklamo against po sa mga membro at chairman ng COMELEC dito po sa Kongreso. Maaring hindi po natin na pag-uusapan pero dito bibigyan natin ng reaction. Boss Banat Boy, first muna no, Mm. ikaw from 0 to 10. From 0 to 10, kasi, eh, especially ngayong time na 'to,
ano, eh, medyo mababa, mas Hmm, mababa pa sa 5. Ayoko na lang sabihin kung 4 ba siya or ano, pero mas mababa pa sa 5 kasi ang dami nilang pinalusot. Kung bibigyan kita ng example, it's like si Cheesy yeah, Escudero, 'di ba? yeah. Parang winashing-washing yung palusot nila, hindi puwedeng kasuhan. Dahil nga daw parang 'di ba, personal pera, parang I think they get away with it dun, excuse na gano'n-gano'n lang. Kahit anong gawin mo puwedeng idugtong na talagang tumanggap siya ng pera. And then let's talk about ano, sose ni Marcoleta, 'di ba? Medyo for me, medyo kalokohan, 'di ba, na kongresista siya, tumanggap siya ng pera sa mga kaibigan niya, hindi niya dineclare sa SOSE, ang palusot niya hindi pa naman election time nun. Eh, kung hindi pa election time nun, kongresista pa rin siya. Bawal siyang tumanggap ng kahit any form of gift. Yun lang din yun, I kaya think mababa. and I think dun sa sinabi mo, I think there is a big question of transparency ano. Parang hindi nagiging malinaw yung transparency COMELEC. Parang nasasabi lang, pero hindi siya nabibigyan linaw in terms of accountability ng impeaching public official or even talking about this issue sa mainstream media. Hindi siya pini-pick up. Yan yung napapansin. Mhm. Kasi ma-impeach din. And I think ang dami kasing issue eh. We'll try to as much as possible i-discuss 'to sa ating mga listeners. I think isa sa naging issue kasi that time yung ano, eh, credibility ng election results. I remember there were some issues especially in Mindanao, yung nagpapatayan pa sila, 'di ba, yung para lang makaboto yung mga botante sa mga polling precinct. Never have I heard na parang naging issue yan na malaki sa COMELEC, eh, or pinag-usapan nila, eh. Parang they brush it off and then they count the numbers. Yung hindi ko alam, pero hindi ko alam how they work yung COMELEC right now. Pero parang feeling ko for them, a month before election and then a month after election, parang feeling nila yun lang trabaho. Oo, yun nga, eh. Malaking risk nito na pupuwedeng ma-violate pagdating ng 2028 election. Alam mo kasi sa'kin yung eleksyon very important yan sa selecting or yung gusto mong, mamuno, Mhm. locals or even nationals. Kung mawawalan na ng tiwala or yung institusyon ng COMELEC or yung tiwala na lang dun sa pagpili ng boto, malaking bagay yan, eh, 'no? It's part of our democracy. So, instead na mag-mature yung not only politika pero yung pagiging, botante natin dapat mag-mature din ng sobra. Pero kung yung mismong institusyon mawawalan tayo ng tiwala, Yes, and I think po if you gonna go back to history, I remember naalala niyo yung, Hello, Garci ni Arroyo? I correct, remember it was a shaker. Ano nakalagay sa meme? Gloria. Mhm. Ah, we all understand nung nangyari yung kauna-unahang issue sa election, which is yung Hello, Garci. Ano mm. nung pumutok siya ang laki ng epekto sa electorate, eh. Yung mga botante nagulat they did not even know. Kasi I remember, Arroyo was hailed to be parang savior ng Pilipinas kasi nung kay ERAP nung napatalsik siya, si Arroyo yung pumalit, eh, Mm, because of mm. EDSA 2 and then parang lumalagay na parang nandun yung mataas na standard ng pagtingin sa kanya ta's gumuho lahat nung eleksyon. Oo nga, eh. Yun nga, nung pagkapangulo. And do you think that there will be ano, eh, parang, malaking epekto ito sa botante natin if this won't be fixed? I mean, you mean yung current na COMELEC or pertaining Mhm, dun yes. sa kay Jimmy? Sa akin talaga, I think
kung i-aanalisa natin 'no, kagaya nga ng sinabi ko din sa kaninang ano natin, sa video, ang hirap talaga mag-analyze ngayon kasi yung data yung for us to be able to conduct a proper evaluation dapat talaga maganda rin yung datos natin, yung mga data natin on hand. Unfortunately, formula talaga na ginagamit natin for us to be able to evaluate yung na nag-e-educate ng mga voters. Pero so yung impact kagaya niyan, ako kung ngayon galit ako kay Garcia, pero hindi pa rin nawawala yung tiwala ko dun sa eleksyon. Hindi ko alam kung naisalin ko ba yung idea sa isip ko. Pero yun, eh. Kumbaga Busit may ako kay Garcia, nandun pa ring wala akong tiwala kay sense. Garcia, pero Yeah, naniniwala pa rin ako dun sa essence nung eleksyon. correct. I think it's more of the democracy part ng election versus dun sa taong nakaupo that implements it doon Correct. sa election. I think that's one thing. And this is one of the culture issue na napapansin ko sa mga Pilipino that when we have an issue about an organization or sa gobyerno natin, ang nakikita ko, ang banat, yung kabuuan. Lahat ng namumuno sa COMELEC, kapag may issue ang chairman, lahat sila corrupt, lahat sila mali. Pero Mm. technically, kung makikita natin, still there's a lot of government employee sa COMELEC na they are trying their best to do their part. Ang nagiging issue lang is yung nakaupo. Yun yung Chain of command, napupunahan eh. diyan. Siguro hindi mo rin Yes. Hmm, president or yung chairman. So, ngayon problema yung presidente yung sablay, eh, ay yung chair, yung nakaupo ang pinakamataas. sablay. So, it's hard para i-disregard or i-isolate yung the rest of the team, eh. You cannot create a group, parang gano'n ka. Yeah, and also another thing din ano, gusto ko malaman po kasi lumabas din dito sa reklamo that there were alleged illegal campaign donation na nangyari nung eleksyon na hindi daw po inasikaso ng COMELEC yung mga complaint at isa yan sa parang hinahain na reklamo kay Hmm. Chairman Garcia. Do you believe that there were some issues Na ng illegal pinabayaan, campaign donations na pinabayaan ng COMELEC? eh, na Mhm. kinikinita ko na nga na nakakulong si Marcoleta, eh, pero biruin mo nakaligtas pa rin, grabe 'di ba? Kaya kung yung tanong mo, meron bang kapabayaan na ang tanong na mas maganda, ano pa ba yung mga napabayaan nila? Alam mo gusto ko explore yan ano. Yun ang kinakatakot ko. Hmm. Kung paano kung hindi na-pick up ito ng mainstream, yung kay Cheese at saka kay Marcoleta or hindi nagsalita si Marcoleta in public, gaano karami pa yung mga nang-abusong opisyal ng gobyerno na Correct. ngayon nakaupo na. Yun ang nakakatakot. And also we have to consider, hindi ko naman na-research. Sino yung, ano ba pagmamay-ari ng Diskaya or ano yung involvement ng Diskaya pagdating sa COMELEC. Eleksyon. I think yung machine na ginamit Hmm, pangbilang, one of the partners is yung Diskaya. Yan yung sinabi grabe. ni Vico Soto. So, knowing Diskaya, one of the most corrupt pagdating sa construction firm na related or affiliated sa gobyerno. So, ano pang posible nilang gawin, 'di ba, dun sa eleksyon? Knowing na a big chunk of the portion ng pagiging partner nasa Diskaya. Yun yung ano, yung isang angulo na tinitignan ko diyan ano, yung korapsiyon nanggagaling sa loob
na yung mga tao I think this is another issue ko sa tao, sa Pilipino na parang nakikita natin yung surface, eh, kasi yun ang pinag-uusapan. Pero kung hindi lumabas yung sinabi ni Vico Soto na kasama pala ang mga diskaya sa pangungurap o sa issue ng korapsyon sa eleksyon, how would you even know? Totoo na pala siya from the very start, 'di ba? Ay hin Kasi hindi wala ko nag-o-open up in public, eh. ako pero I believe hindi ko maalala, Hmm, kung sinabi ba 'yan ni Vico Soto prior election or before election or after election, I mean. Hindi ko din hmm. talaga maalala. Pero of course alam naman natin the saying goes, pagka yung baho hindi mo kayang itago yan ng pangmatagalan. It might not even come out kung hindi man ngayon, taon na 'to, it might even come out sa 2032. Pero baho is baho, lalabas yan at lalabas, 'no? It's just a Totoo. question of when, pero sana mas maging maagap, 'no? Eh, kaya lang sila na yung institusyon, eh, na maghahanap ng dayaan pagdating sa eleksyon, eh, puwede sila 'tong nandadaya pa. Yun nga din, eh. Yun din yung parang punto ko. Actually, yung kay Cheese, yun yung parang nasundan ko, hindi ko nasundan yung kay Marcoleta. Nung nalaman ko yung kay Cheese, dun ako napatanong, kung may issue tayo doon sa inilabas na, hatol kay Cheese, how would I, as a taxpayer, believe na yung susunod na mga hatol nila is merely non-bias, na 'Pag wala silang tinanggal na si kinikilingan? Pero hindi hindi siya matanggal, eh. 'Di ba ano siya, si Garcia is appointed, 'di ba, position? yung alin, yung alin? Actually madaming anggulo yan, eh. Mhm. Campaign finance, 'di ba? Ideally, yes, dapat ipatupad, 'di ba? Mas istrikto na implementation. Pero yung, perception minsan talaga selective, eh. Mm. Enforcement, inconsistency, yung, 'di ba, yan yung nagfu-fuel ng distrust, eh. Hindi lang sa mga ano, pati sa mga politicians. Ang batas kapag hindi pantay ang implementasyon, medyo ano, eh, 'di ba? Tamo yang finance law or yang campaign, kagaya niyan, I think maraming sumosobra. 'Di ba parang ni-red flag din si Imee Marcos nung una, hindi ko alam kung sobra na yung campaign funds nila. Paano ba ano ba yung tool for them to be able to check kung tama na ba? Eh, kung I think nung one one tool last is time gu SOSE. hindi kunyari si Imee Marcos, even prior bago mag-eleksyon, nakagastos na yata ng 1 bilyon, parang gano'n yung sa Grabe. balita, wala pang eleksyon. 'Di ba siyempre may particular limit lang, eh. Then kutya ongoing pa yung sobra-sobra. Eh, tapos I think even si Villar, babae, na senador ngayon, maraming sumosobra, yun yung paniniwala ko. Of course, I can only claim, yun yung paniniwala ko na maraming sumosobra na dun na sa allowable na campaign finance or yung campaign funds. Set aside mo pa yung ano, Iba pa yun. Yeah. they are and then they know that they can get away with it. Eto kaya hindi ko dineclare, eh, ayaw magpabanggit ng mga kaibigan ko, eh. Sabi ko po, "Putya, isang official document, live on public television sinabi mo na ayaw ipadeklara ng ano mo?" Sabi ko, ano nangyari sa Pilipinas nung nakalusot si Marcoleta? Tapos si Isa si pa, Escudero gano'n din. yeah, and yung sundan ko yung kay Marcoleta, after pa nun, marami pang vlogger ang sumasang-ayon sa sinabi niya. Kasi parang naratibo ng ibang vlogger, eh, siyempre opinyon niya yun. Siyempre discretion niya yun kung kaya niyang isapubliko o hindi. Ba't Wala siyang kailangan nating discretion, usigin? Hindi ko obliged talaga siya. Obliged siya na mag-ano, na mag-declare ng tama. And ang tanong nga lang do'n, tama ba yung declaration niya? Oh, eh, kung yun may nga. mali, bakit siya nakawala?
Yun, oo, correct. Pinagtakpan talaga 'to. Kasi ang tagal nito, 22 pa 'yan, eh, bakit ngayon lang siya lumabas? Tapos nanggaling pa kay Marcoleta, hindi Oo nanggaling nga, sa eh. COMELEC. Ang question diyan, paano nila iimbestigahan 'yan? Eh, sila din naman na sila din na nag-allow, eh. Feeling ko grabe. Kaya, minsan kung may mga nagsampa talaga ng kaso para i-impeach yang community chair, 'pag yan natanggal, tagumpay tayo. Ang dami ng paghihinala, maraming mga assumptions, maraming claims na ganito, ganyan, na hindi maganda na yung ginagawa tsaka hindi rin maganda yung nangyayari. Yung impeachment, talagang puwedeng maging malaking tool para at least ma-filter out natin, para malapit na ulit yung susunod na eleksyon. Anong masasabi niyo boss dito sa ano, pagre-require eto ano ko lang naman, thought ko lang naman kung tama ito 'no, pagre-require sa lahat ng government official before and after election ng pagpasa ng ano, SALN at meron pa isang dokumento, eh, pero it's nothing to do with ano, SALN pero meron pa sila tinatawag na parang yung difference of kung sino ka ba na naging government official Baka yung versus ano, puwede ano hindi tawag dun? sa'kin dapat una, gets ko na yung essence nung tanong mo, eh. Sa'kin, Mm. una, kung may sell-in dapat wala ng bank si Chris Lu, 'di ba? Dapat tanggalin na 'yan kasi parang walang essence yung sell-in kung may bank si Chris Lu, 'di ba? Once na tatakbo ka dapat Open book. open kaagad yung bank account mo. Dapat yun na nga lang unang trabaho ng COMELEC, eh. 'Di ba? Masigurado na yung declarations mo sa SALN is talagang tama. Eh, ngayon kasi kung nangyayari yung SALN mo, puwede ka lang din palang mag-declare ng SALN ng ano yung ano ba yung kasi nangyari, nagawa ni Marcoleta, 'di ba? Mhm. Nakapag-declare siya ng without any stating dun kung sino yung ibang mga fund donors niya. Puwede palang ganun lang, eh, puwede mong hindi i-mention. So ngayon nangyayari, sa SALN hindi ko alam kung paano din yung declaration. So puwede kang magtago, not unless kung talagang open lahat ng accounts mo, 'di ba? Iyak sa totoo lang isa sa mga naging issue ko diyan sa SALN na 'yan before is yung mga contractor. Kasi Mm, naitago nila sa SALN nila yung mga hidden wealth nila from having a contract sa gobyerno. Kaya hindi siya nakita sa SALN, pero nakita siya as ano, SEC registration ng mga anak nung hmm. mga tumakbo. So, parang lumalagay na kahit pala sa SALN meron din siyang issue kasi hindi na May ano ibibigay yung full picture. hindi foolproof. Pero I think ito yung pinakamalaking issue natin ano, this is non-partisan view na pinag-uusapan natin na hindi ito pula, dilaw, or asul, or whatsoever, or pink. Nakikita natin na yung problema sa issue natin sa konstitusyon at saka sa gobyerno, sumasalamin sa kahinaan natin as Filipinos eh. Na ilang beses na 'to nangyayari, ilang eleksyon na. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magkakaroon ng ganitong issue? Even kay Marcoleta, ako naniniwala ko lahat nagulat. Pero after a while, namamatay-matay na rin yung Ay, issue. oo, Hindi na gano'n na ang pag-uusapan, eh. pangit dun. Biro mo Yun yung kailangan nating nakakalungkot. araw-araw sumigaw para kalampagin, 'di ba? Ang tanong diyan, so let's say may nagsampa na ng impeachment dun sa mga chair, sa commissioners, and then the rest of the team, yung I think ilan silang mga sinampahan ng kaso, eh, ng impeachment. Ang tanong diyan, ano mangyayari na kay Cheese tsaka kay Marcoleta? Natanggal yung mga nag-decide, o anong mangyayari? Hindi mo nakukuha yung exact na justice na hinahanap mo. Kumbaga parang lumalagay band-aid lang siya. Kasi 'pag natanggal sila, so what? Hindi naman yun hindi naman yung punot dulo, eh. If ever 'tong impeachment, 'di ba? Correct. Also, before we continue sa ng mga listeners natin, maraming salamat po sa inyong support. And if ever po habang naka-live tayo, if you have further questions, lagay niyo lang po sa comment section below and we will ask.
Don't forget to share, like, and subscribe, and also scan this QR code na makikita nyo po sa ating podcast to follow our daily post sa ating iba't ibang social media account. Dito naman sa susunod na part na ng ating live podcast today po, gusto ko rin malaman yung opinion ninyo. Ano po sa tingin ninyo if pumasok itong complaint na 'to sa Kongreso? Marami po mga nagsasabi na maaari kasi maapektuhan ang mga politiko. That's the number one target nitong complaint na 'to. Tingin niyo po ba there is number one, may support po? Kung meron o wala, ano po magiging salamin nito sa publiko ng ating mga nakaupong government official? Pagka ano, sa akin kasi epekto diyan is ang maapektuhan mainly diyan is yung mga talagang sanay na mandaya or yung may Hmm, connected dun sa COMELEC. Pero kung kunyari, yung pinakamalaking balakid pagka yung diyan sa kasong 'yan, kasi mga galawan sa politika 'no, political alliances, lack of hard evidence, public fatigue, tas confusion. Pagka alam mo yun, sino yung mga kaalyado dun sa ng COMELEC. Ngayon, of course paghihinalaan mo na rin sila, especially ang kahina-hinala sila Bam, si Bam Aquino, 'di ba mga nanalo 'no, kasi hindi lumalabas sa ano, eh, hindi sa lumalabas survey. butata sa survey, putya biruin mo nag-number 2, nag-number 3. All of a sudden merong mga wonderful explanations yung mga commentator from their political spectrum, 'di ba? Mhm. Biglang, wow, ang galing ng paliwanag kung bakit nanalo si Bam. Sige, maniwala na lang kami diyan. Paano ngayon? Nandiyan pala yung COMELEC pa. Alam mo yon yung mga argumento before. And then we did manage to align yung mga paniniwala natin baka kasi may nanalong naratibo na kaya nanalo si Bam kasi ganto kasi ganyan kasi na nag-solidify yung pink tsaka yung mga yellows, and then of course some of the loyalists daw nanalo. Okay, we agree. Ngayon, bam, may impeachment case yung COMELEC. Ano, pagtaluhan ulit natin mga ilang araw sino yung mga nanalo during 2025 elections, 'di ba? Tapos si Marcoleta pa, 'di ba, may declaration, si Cheese, yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Yan ang ta's ang masakit pa diyan, they always say na, yan ang nasa konstitusyon, eh, kung gusto niyong baguhin, 'di baguhin niyo konstitusyon. Pero Oo, it's an pero sila excuse ano, talagang ano, anong tawag dun, ah, defense mechanism or ano, meron kaagad silang pang ano, eh, salag. pangsalag, eh. Huwag mo sila sisihin, yung konstitusyon na may problema. And also ano po ang, nafo-foresee ninyo na maaaring maging balakid nito sa Congress? Especially now, nag-i-start pa lang. Ang pinakamalaking kalaban na ng accountability, hindi lang kapangyarihan, kundi yung kawalan ng malinaw na ebidensya. So pagdating sa Kongreso, yun yung magiging yun yung magiging labanan, 'di ba? Paano mo patutunayan yung impeachment na isinampa mo, 'di ba? Pinaigting na ngayon yung proseso ng impeachment. So pagdating sa Kongreso, kung mahihirapan ba sila, ako hindi ko pa nakita kung ano yung impeachment na isasampa or ibinigay sa kanila. Hindi ko pa alam kung magpu-push through din yun. For now, all I can say is that, suportado ko yung impeachment na yun dahil dun sa mga, anong tawag dito, surface level lang na mga problema na nakikita natin ng dalawang mata. Yung mga ebidensya, yung mga detailed, hindi ko pa talaga yan alam. Pero base dun sa mga nakikita ko, I think really dapat talaga ma-impeach sila. Pero hanggang dun pa lang yan. As soon as it progress na at maging talagang complain, tas malaman natin yung detalye, then we can do further research. Pero for now, ang ganda lang din, eh. I do believe na medyo mahihirapan yung Kongreso kung paano nila lalatagan Yes, ng ebidensya or yung even yung nagko-complain. and also I think, Banat Boy, ang isa din nakikita ko 'no, ano yung mailalabas nito na Pandora's box?
Ano yung hindi natin alam? Yun ang kinakatakot ko. Kasi kung may tulad nung lumabas yung kay Diskaya, hindi natin alam na may connection pala siya sa mga election machines nung eleksyon. Ano pa yung mga malalaking bagay na matagal na tinatago sa ating mga Pilipino, ang pala tayong binobola ng mga makapangyarihan at mga maimpluwensyang tao. Yun yung Hindi, tuwan-tuwa tayong magpabola, eh. Meron tayong ano, eh, slave mentality. At naiinis lang ako kasi kung minsan parang ipokrito yung ibang Pilipino. Nagagalit sila sa mga kongresistang nakaupo na o senador, pero kung iisipin mo, tanungin mo sila, sino binoto nila? Yun din, Ay, oo nga, 'di ba? true. Hindi, paano mo sila binoto at the first place? Eh, ang masakit nito boss, meron akong and I wanted to ask your reaction na meron akong kaibigan na sinabi niya na binoto niya 'tong senador na 'to kasi nakita niya sa restaurant, nagpa-picture sa kanya at napakabait daw. Tas yun lang ang rason niya kaya niya Ay, biruin mo sabi nung mga kapitbahay namin, "Naku, nakamayan ko si Mayor." Very common. I mean, it's like, it's the tool that the politicians, national politicians are using, very effective. Biruin mo, yung typical lang. Kaya yung budots, yun yung isa pang pinaka good ano, interpretation ng or yung visualization nung tool na yun, 'di ba? Sumayaw budots, eh. 'Pag pogi, 'di ba? Tapos nanalo. Bakit sa tingin mo bakit nanalo ng senador si Robin Padilla? Oh, kasi 'di ba, may itsura. Totoo naman, di natin we deserve better. Sinagot ko nga si Mariel, eh. Sabi ko, Mariel, tinag ko siya, "Oy, please, 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 you're correct. I agree. We deserve better." Panghawakan namin sa yang sinabi mo sa 2028, baka nagjo-joke ka lang. Yun nga yung tinitignan ko diyan. Baka siguro pagka naging president si Sara, if ever lang, naghahanap siya ng secretary like cabinet position. Huwag Yan ang naman, nakikita ko. putya. Hmm. Hmm. At hindi lang yun, pumulot din ng basura. Tapos nag-focus pa raw sa ano, sa mga rebels, 'di ba? Eh, yun. I'm looking forward. Ito naman out of topic pero I think I just wanna insert na rin, ganda ng kwentuhan po natin. Yung oral argument sa Supreme Court na pinag-uusapan yung confidential funds, anong tingin Hindi ko napanood yung oral argument na ano, eh, na kinandak ngayon recently. Hindi ko well, parang ang summary lang ang pinupunto kasi yung mga nagrereklamo, parang, wala dapat punto ang, Vice President magkaroon ng confidential funds because yun nga, yung limit lang ng Vice President ng ng kampo ni VP Sara, it's more of like hindi naman sila magkakaroon kung hindi naman binigay ng Kongreso doon sa eh, budget deliberation nila. Parang yun yun yung yung pinupunto. Spare tire. Yun nga, eh, and she's already against the president. Kumbaga, in short, parang nandun na yung motibo sa umpisa pa, kaya hindi dapat siya mabigyan ng confidential funds. I think ano, Boss Banat Boy, ng topic natin pero iba ka talaga, palawak natin ng konti yung topic natin. And sa mga nakikinig ano, ito deliberately sinabi ko na kanina sa recording na, first time ko lang nakita si Banat Boy na ganito ka-detalyado sa live kasi po niya kung makikita niyo, banat lang, literal na banat talaga dun sa mga trending topic. Kaya parang naninibago ako. Sabi ko si Banat Boy ba 'to? Okay, okay. Thinking, correct. And I think that's a good criticism sa isang vlogger kasi nakikita natin na hindi lang tayo narrow ang pag-iisip na parang lahat tama, wala nang mali. Boss Banat Boy, may pahabol po na question dito, no? Si Sir Alex D. Inocencio. Sabi niya dito, ano nakikita nila doon kay Sarah? Cult like believer na digong. Grabe. Yeah. Tanggap yun eh. And ang masakit dyan,
Ang masakit diyan boss, ang napansin ko lang sa anak, lalo na yung humor. Wala talaga. Yes. Meron naman daw banat boy na mini-meet siyang mga foreign delegate, China nga lang. Oh, actually, meron ako idadagdag, merong historian and I think political analyst na rin din, parang pinaliwanag niya kasi yung phenomena ni Duterte. Duterte came out because of the Mama Sapano, Pinoy issue, na sobrang tindi ng emosyon ng tao kay Pinoy dati, naghahanap sila ng mas projected masculine side ng isang ano tawag dito? Hindi si oh my gosh, UP prof siya, nakalimutan ko na yung pangalan niya pero nagla-live siya, oo lalaki. Nagla-live siya, ang ano kasi parang nakikita nila yung pagiging paternal or patriarchal ni Pinoy is on the soft side. Politically, 'di nagmumura. Dumating si Duterte ng culture shock ang buong Pilipinas, na parang meron palang Pilipino na puwedeng magmura at mumurahin pa si Obama at that time. Kaya parang natuwa ako, maliitin. Oh, alam alam mo Banat Boy, sa totoo lang nung naging presidente siya, ang dating lagi sinasabi ng mga Amerikano dito sa States, "You're the land of Pacquiao." Nung naging Duterte, "Oh, you're the Duterte." Yun ang sabi. Kasi pinag-usapan, minura niya si Obama. Iba talaga pero, I think, ayan marami na tayong napag-usapan, and I think, we have already justified 'tong topic natin. I think for the last, question na lang natin and we will, end this podcast. Tingin niyo po kung napunta na yung mga aligasyon dito sa mga opisyalis ng COMELEC, ano po ang nakikita ninyo na magiging epekto nito sa 2028 elections? Kumbaga long-term planning, ika nga, para pangmahabaan na yung solusyon. Again, Banat Boy, maraming salamat po. Hopefully kwentuhan po ulit tayo sa ating future na mga podcast. Sana po, mabigyan niyo po kami ulit ng opportunity to speak with you. Mhm. Mhm. Correct. The way you talk. In general. Setup talaga. Totoo 'yan. And I guess, again, maraming salamat po, Sir Bonnet Boy para sa pagpaunlak sa program na ito na makakwentuhan po namin kayo. And sa mga listeners po, maraming salamat. And if you have any further comments po, please don't forget, lagay niyo lang po 'yan sa comment section and we'll try to answer your questions. Dito po sa, I think my takeaway dito sa pinag-uusapan natin, at the end of the day, democracy stands as a trust para sa mga Pilipino, sa mga taong bayan. Whether itong mga allegation na 'to ay totoo o hindi, ng unang importanteng bagay na kailangan natin intindihin yung transparency at accountability na kailangan non-negotiable. Kasi hodang appointed ka, kilala mo ang presidente, o loyalista ka o dilawan ka, dapat non-negotiable ito. Kaya ang question dito, ano ba ang kailangan natin i-correct, yung taong nakaupo o yung sistemang inuupuan ng mga government officials? So that's my question for you guys. And again, maraming salamat po Sir Banat Boy at sa lahat ng mga listeners. Hopefully magkita-kita ko po tayo, and again sa lahat po, thank you. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.